Okay. So ito yung ginagawa namin isang unit dito. Naglabas siya ng F5 error. Yung F5 error, ang tinutukoy dito, sensor. So dinala lang itong unit na ito sa amin. So nagpalit na sila ng sensor dito. Bago na yung nakakabit na sensor. Ito yan. Pero naglalabas pa rin siya ng F5 error. Ayan. So ano nga ba itong F5 error na tinutukoy dito sa Colina Quad Series? Ayan, okay. Good day. Meron kami isang sinusolve na problema dito. Ang lumalabas na error sa kanya, F5 error. Yung sensor na ito, request na ito sa amin. And kinapitan natin siya ng bagong sensor. Ang original defect daw nito, based doon sa love letter na ipinadala sa amin, na nakalagay sa isang sobre ng may nilad. Hinilad ba ito? Manila Water. Ayan. So, itong unit ay galing ng... Sorry naman. Nagsasalamin eh. Yan. Cainta Rizal. So, error. Ayan o. F5 error. Running after 10 minutes shutdown. Compressor lalabas F5. So, reprocess lang ang ginawa namin. Last touch sa amin yung error. Yun. So, last touch si customer. So, nakasulat siya dito. Itong sensor kasi pinadala namin. Yung sensor, nakita ko, putol. Hindi ko sure kung putol talaga ito or idinugtong nila. Ayan. So, nakadugtong yung isang sensor na ito. I-off ko muna kasi naka F5 siya. Ayan. Pero tingin ko, tinugtong lang nila ito eh. Hindi ito ang original na sensor nito. Yung pagkakadugtong kasi nagdikit. Tingnan natin kung anong value nung itinabit nila. Ayan. $47K. So, buo ito. Nagdikit lang dito kaya nagkaroon ng problema. So, ito rin yung, pero kulay puti yung wire nito dapat. Oo nga, tama. Puti. Ito, yung dalawa, yan o, 17K. Dito, 13. So, hindi ko alam kung nagtama sila dito pero nagdikit yung dulo. Pero, ang sabi nga nila doon sa problema nung unit na ito ay F5 error. Pero, ang ginawa nila dito ay nag-system reprocess. Kaya, nagtataka sila bakit tumabas yung F5 error. So, medyo pahahabain natin ng konti yung video para maintindihan nyo. Hindi na lang natin i-direct. So, ang sensor, ito, katulad nito, tinanggal ko na. Para lang makita natin yung value. Ayan. So, kung nakita nyo, 47, kapag ka nainitan siya, katulad yan, initan ko siya ng kamay, mapapansin nyo yung value pababa. Pababa yung number. Ayan. Tuloy-tuloy siya kasi naiinitan siya. Ayan. So, dikit natin sa malamig. Actually, yung beer, ngayon lang ako minom. Simula January hanggang ngayon ko lang sinyat ulit yung San Mig Light na natira. Kapag ka malamig siya,
Ito, palalamigan natin ha. Yung value ng sensor, pataas ang number. Yan ha. Mabalik siya paangat. Okay. So, kapag ka nagkabit tayo ng sensor, ito yung importante. Kapag nagkabit tayo ng sensor sa mga ganitong unit, ang importante talaga dito is kung ano yung original value. Yun yung ikakabit natin. Kasi kapag ka nagkabit tayo ng ibang sensor, nagkakaroon ng tawag dito, ang kinukuman niyan kasi ay direct doon sa system nito, sa main PCB or doon sa control board natin. Kung nagkabit tayo ng ibang sensor o ibang value ng sensor, syempre, ang ikukumandang system natin, iba. Ayun, para malang maliwanag. Kaya dapat, kapag nagkabit tayo ng sensor, kung anong brand, anong model, anong series, ganong klaseng sensor ang gagamitin natin. Kapag nagkabit tayo ng iba, maaaring maglabas siya ng error. Pero sa case nito, o sa problema nila, ang error na F5, hindi siya dating lumalabas. So, after nilang mag-system reprocess, saka lang lumabas yung F5 error. Kaya, nakapagpalit sila ng bagong sensor. So, yung nakakabit na ito is bagong sensor na. Dito yata is nag-actual na rin sila ng sensor. So, tama naman yung sinusundan nila na pattern o yung error code. F5. So, yung F5 dito na tinutukoy kay Colin Quad Series is sensor talaga ang tinutukoy sa kanya. Kaya ang naging findings nila, palitan yung sensor. Ayun. Kaya lang, ang pinagtataka nila, ang unang problema niya is system reprocess. After ma-system reprocess, lumabas si F5. So, wala kami ding makitang problema. Actually, chinek namin yung board, wala kaming ibang makitang problema. Actually, nadubating yung board na ito at saka yung unit, kahiwalay. Kami lang ang nag-assemble o nagbalik. Ayan. So, dun sa board, wala kaming makitang problema. And ipinalik namin siya dito. Ikinabit ko siya ng tama, yung sensor dito, wala kami nakitang problema. Kaya kung mapapansin nyo yung likuran namin, ang tagal namin nag-observe ng unit, bumaha na. Hindi siya naglabas ng F5 error. Ayan. So, halos 2 hours ako na nag-check dito o nag-aantay. Ayan, naisipan ko lang ang uminom ulit ng beer. From January hanggang ngayon, ngayon lang ulit ako uminom ng 5 months. Graduate ako. Ayun, so bye. Okay. So, ito yung nakita namin. Ang sensor, siguro after nilang mag-system reprocess, kinlinis, system reprocess, nag-recharge ng refrigerant, kinalas nila si board, nung ibinalik si sensor, hindi nila naibalik sa tamang posisyon. Yun lang ang nakita namin dito na problema. Ito, ang tubo nito, yung low is malamig. So sabi ko nga sa inyo, kapag ka ang sensor nalalamigan or naiinitan, magkaiba ng inilalabas na value. Itong sensor na ito, kapag nalamigan, iba ang ikukuman niya. So nandun siya sa malamig na tubo. Pero, itong sensor na ito, dapat nandito sa mainit. Ayan. So mainit na pwesto. Ito, doon sa medyo maligamgam na pwesto. So, tama na siya. So, ito nga yung problema. May nagalit ditong isang vlogger eh. Ayan. Ikinorek lang natin. Mali kasi. So, etong sensor, kapag ka nag-check kayo ng sensor o nagbalik kayo, usually, lahat ng mataas na value na nakukuha nyo doon sa digital tester natin, yun yung nakakabit doon sa pinakamainit. Ayun, lagi nyo lang, ano na siya, kumbaga kahit doon sa ibang brand, uniform na siya. Doon at doon siya nakalagay. So, ayun. Then yung sumunod na value na halos kaparehas nung ambient sensor natin na value o pinakamalapit doon, yun yung nakalagay doon sa maligamgam na tubo. Doon sa condenser tank. So, mas mainit itong tapat ng galing compressor compare doon sa condenser.
Kaya ang tawag dito, kaya ang value ng sensor na nakakabit dito sa ating malapit sa compressor ay iba compare dito sa nakakabit sa condenser. So, dahil lang ibig sabihin nun, magkaiba sila ng gamit. Eh, kung pinagpalit mo or accidenting na pagpalit mo, hindi mo natandaan kung saan nakakabit, so maglalabas ng error. Yun ang dahilan ng paglabas ng F5 error niya. So, tama naman yung pwesto niya. Malapit sa compressor. Ang problema lang, malapit nga sa compressor, pero nandun naman siya sa malamig na tubo. Na ang dapat gamit niya is doon sa mainit. So, ang nadidetect ng system natin, ng board, galing doon sa sensor is malamig. So, nagbabago. Diba? Pagka nalamigan, nagbabagong value. Kapag ka nainitan, nagbabago ang value. Ay yung sensor ay para sa mainit. Napunta doon sa malamig. Diba? Ikinuman niya. So, ang nadidetect niya, defective si sensor. Kasi nga, malamig ang nag-iba ang value. Okay? Ayun. So, ganun lang kaiksi yung paliwanag na kailangan natin gawin. So, yung unit niya, okay na. Hindi na yan naglalabas ng error. Kasi, in-observe ko na rin siya dito kanina. Paglagay ko, sabi ko, hindi naman siya naglalabas ng error. Wala namang F5. Then, yun nga, baha na nga yung bodega namin sa tagal ng observation namin. Ako, kung lumabas yung F5, nagpalit sila ng sensor, may mali sila na pwesto. Hindi ko lang kasi nakita na mali ang lagay nila dahil nung tinala nga is nakahiwalay yung board, nakahiwalay ang sensor. So, ibinalik lang natin. Ang possible na nagawa lang nila, nung tinanggal nila yan, ito, dito nila ikinabit sa malamig. Yun lang ang kaso. Ano? Okay? So, kaya pag nag-check tayo or tawag dito, nagpapalit tayo ng sensor. Sabi ko nga sa inyo, lagi nyong tatandaan yung pinakamataas na value na nakukuha nyo sa digital kasi sa baliktad to sa analog mababa. Sa digital mataas ang number. So, yun yung ikakabit nyo sa hot. Lahat ng papunta ng condenser, ang kinakabitan ng sensor hot. Dito sa ganitong model So, doon sa hot, tama siya. Dito. Then, yung maligamgam, hindi ganun kainit, nandito yan. So, yung value naman ito is iba, mas mababa. Na halos kaparehas nitong ambient. Ayun. So, dito, hindi naman kayo magkakabaliktad dahil room temp at saka anti-freeze lang naman ang nakakabit dyan. Ayan. So, ayun, ganun lang kaiksi yung video natin. So, lagi nyo lang tatandaan, bago kayo magbaklas kasi nito, sabi ko nga sa inyo, picturean nyo o tandaan nyo kung saan ba nakapwesto talaga. And kung hindi nyo matandaan, ang pagbabalik nyo, ang tatandaan nyo na lang din, yung mataas na value sa digital tester, yun yung nasa may pinakamainit na parte. So, ilalagay nyo sa mainit. Kaya nagkakaroon kami minsan, nagkakaroon kami ng pag-a-adjust dito, kapag ka na system reprocess na kasi yung unit na ganito, yung original na init nito, is nagkakaroon na ng pagbabago, maaaring mas mainit or mas malamig ng konti. So minsan kaya pagka-inverter hindi na natin na-perfect kasi minsan may lumalabas na error after nga na ma-system process. So yung temp kasi pwede nyo namang i-adjust to. Kung sobrang init, tansyan nyo naman yung matatagal ng technician, hawak pa lang sa tubo, alam na nila na overheated So pwede nyo siyang i-adjust ng bahagya dun sa sapat na init lang siya. Kasi minsan kapag ka medyo naka-high amp na ang compressor, yun yung sobrang init na. Ayan, so pwede nating i-adjust. Okay? So ganun lang. Kaya importante ang sensor, hindi nyo siya talaga pwedeng i-experiment. May mga inilabas na kami na vlog tungkol dito sa sensor na in-eksperimento, ang nangyari nasusunog yung board. Kasi yung sensor, may mga dumadaan niya na supply like 3.3 volts, may nakakarga yan dito sa sensor natin. So, hindi natin talaga siya pwedeng i-experiment. Pwede tayong magkabit ng temporary, pero yung pinakamalapit na value doon. So, magkagamit lang tayo ng pinakamalapit na value kung kabisado natin yung value talaga ng original ng nakakabit. And, na-experience nyo na yung ginagawa nyo na yon. Kung hindi pa, huwag nyo na subukan.
ibalik nyo siya sa talagang original. So ito naman, ibinalik niya sa original. Ang problema lang, mali ang pwesto ng dalawang sensor. Malamang dito niya ikinabit, hindi dito sa hot. Ayan. So kapag nakakabit yan dito sa hot, tuloy-tuloy na yan. Wala nang lumalabas na F5. Pero obserbahan pa rin natin. So based sa observation namin, kasi ang original niya is 10 to 15 minutes lumalabas sa F5. So nung ibinalik namin sa original, 2 hours, hindi siya naglabas ng error. So okay na tayo dito. Okay, so paanda rin na ulit natin. Baka malasing ako eh. Okay, reset. Ayan. So wala nang F5 yan eh, na error na lumalabas. So observe na lang natin. And hindi natin kasi mapapatagal. Pero paanda rin natin ng observation. Ayan. So yung unit na ito na quad series, kapag gumandar yung fan niya, usually kasabay na si compressor eh. So ito yung mga bagong modelo ngayon na window type. Ayan. So maandar na yung fan, paandar na rin yung compressor niya. Yun, mandar na compressor. Ayan. So lumalamig na yan, walang lumalabas na F5 yan. And i-observe ko lang siya ng 2 hours ulit bago kami matulog. So anong oras na? 10 o'clock, 11, 12, mga alas 12. Pwede pa ano? Pwede pa maghintay. So bukas piyesta dito kaya niras ko, wala si Boss Lakay din eh. Ngayon, umuwi ng may na-miss daw siya kaya umuwi ng Pangasinan. Ay, hindi, birthday ng nanay. O, shoutout kay Boss Lakay. So ako muna ang gumawa dito sa bodega. So tinake over ko muna. Matawag doon, take charge. Ako muna yung take charge dito sa bodega. So chinek ko lang to. Marami kaming tambak kasi pagbalik niya. Nahirapan siya kasi maraming tumambak na unit kanina, kahapon at saka kanina. Kaya tutulungan ko na matapos yung mga stocks unit dito. Ayan. So tuloy-tuloy ang lamig niya. Ayan, tuloy-tuloy ang handa. Tingin ko hindi na maglalabas ng error ito. Ayan. So okay na tayo. Ayos.